Jules, pinalaga ng Malacanang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na pinatutsadahan ang administrasyon. Inisa-isa ng Malacanang ang punto ng bise sa kanyang naging pahayag. Una na ang sinabi nitong lubog sa baha ang bansa. Hindi naman daw yan maitatanggi ayon sa Malacanang, lalo na ang baha sa Davao City dahil sa mga palyadong flood control projects. Bagay na iniutos na raw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matugunan. Dating naging mayor doon ang bise. Na agad ng utos ang Pangulo kay Secretary Vince Dizon na ayusin ang pagbabaha, na malalang pagbabaha sa Davao City. At nakita po ni Secretary Vince Dizon na merong isang proyekto doon na 2019 pa ay hindi naaayos. At sa 10 taon ay walang dredging na ginawa. Kaya po inutos ng Pangulo agad-agad itong ayusin para sa mga kababayan natin sa Davao City. Ipinunto pa ni Castro na dapat maipakita kung saan napunta ang nasa mahigit 13,000 na flood control project sa termino ng ama ng bise na si Rodrigo Duterte na nai-report na nakumpleto noong 2022. Dapat po talaga itong makita at nakikipag-ugnayan din po tayo sa DPWH na dapat natin malaman kung ito ba ay numero lamang o totoong mga nag-i-exist. Kasi napakalaking bagay kung ito lahat ay maayos, nagawa ng maayos, kumpleto, dahil makakatulong ito sa problema ng baha. So kung meron dapat managot dito sa mga proyektong ito, dahil inamin naman ni dating Pangulong Duterte na merong ghost projects sa panahon niya, dapat din natin malaman. Kasi para mabigay po natin ang kahilingan ng Vice Presidente na managot ang dapat na managot. Sa tinuran ng bise na abala umano ang administrasyon sa pagbali ng konstitusyon, ipinunto ni Castro na alinsunod naman sa konstitusyon ang isinasagawang impeachment trial laban sa bise. Sinalag din nito ang sinabi ni VP Sara na tutok umano ang pamahalaan sa mga hakbang para manatili sa pwesto. Lahat naman ng administrasyon, kahit kaninong administrasyon yan, ay dapat na manatili sa pwesto. So kaninong administrasyon yung gusto niyang manatili, sinasabi niya manatili. Kasi on the part of our President, hindi yan ang nasa isip ng Pangulo. Di natin alam kung nasa isip ng Vice Presidente. Parte siya ng gobyerno. Kasunod naman ng mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan, sinabi ng palasyo na bukas ang Pangulo sa mas mahigpit na gun control, pero depende pa rin daw yan sa lalamanin ng mga probisyon ng ipapanukalang batas. Hinggil sa mga politiko na nakasuporta sa naratibo ng China ukol sa West Philippine Sea, sinabi ng Malacanang na matagal na itong issue. Bagaman walang tinukoy na pagkakakilanlan o bilang ng mga politiko, mas binigyang diin ng Malacanang ang pagsuporta at dapat na pagiging makabayan ng mga nakaupo. Isa lang ang bansa natin, hindi po tayo dapat nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay ng opinyon at suggestion patungkol sa ating karapatan sa West Philippine Sea o anumang parte ng ating bansa. Dapat nating ipaglaban ang lahat ng interes ng bansa pati na ng taong bayan, ng mga Filipino. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto. Mahirap po na ang maging leader natin ay hawak ng ibang bansa. Jules, sa harap ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis, sinabi ng palasyo na aktibo na itong mga leptospirosis fast lane dito sa NCR at mga karatig na lalawigan para agad na maibigay yung atensyong medikal ng ating mga kababayang nangangailangan. Jules. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.